Magandang araw po sa inyo lahat. Isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Nako, totoo po ba to? Mukhang mauulit na naman po ang nangyari 5 years ago at meron po talagang sobrang viral po, lalo na po sa lahat po ng mga social media platforms na kumakalat po, no? Na yun nga, may panibagong virus na naman daw pong kumakalat po sa bansang China. Sana naman po ay hindi po totoo at pakinggan po natin at panoorin po ang balitang ito mula po sa first post. Ang title po nito, China Battles New Virus Outbreak, a New Health Crisis. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka pag naglalabas na ng itong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Grabe, sana wag maulit. Hospitals flooded by patients again. Nako! Is this a new health crisis? China's mystery outbreak. New disease outbreak in China, hospitalized, overwhelmed. I hate to say this, but it feels like 2020 all over again. Overflowing hospitals and thousands of patients with flu-like symptoms. China is facing a new health crisis, a new disease outbreak, which looks a lot like the Wuhan virus. And as always, Beijing is sharing no information. Yan ang hirap talaga sa China, no? Lagi na lang sa kanila nagmumula yung mga ganyan mga virus na yan. At hindi po natin alam bakit hindi nga sila basta-basta nag-share ng impormasyon. Tulad po na nangyari po nung 5 years ago, alam niyo na po nangyari nun, no? Yung nagkaroon po talaga ng pandemya. Marami po nawalan buhay, nawalan ng negosyo, nawalan po ng trabaho. Talaga pong huminto po ang buong mundo nang dahil po doon sa nangyari ng pandemya. At sana po, wag na po sana maulit to. Maging maingat na po talaga ang ating gobyerno. Bilisan po ang kilos, no? Talaga pong salain na po lahat ng mga bansa o mga tao na galing po ng China na higpitan po ang ating mga border, ang ating immigration, ating mga airports, lahat na po ang ating pantalan. Kasi po ito naman po, ganito po nangyari rin po last 5 years ago. No, na parang nagkumpiyansa po ang mga bansa, hindi lang naman po tayo, pero ayun na nga po ang nangyari, talaga pong nahihirapan po tayo 5 years ago dahil po sa nangyaring pandemya. Sana po hindi po maulit dahil lahat po tayo talaga ay nahihirapan ng mga panahon na yun. Pakinggan po natin, panoorin to. They're calling it a pneumonia of unknown origin. That's how Chinese authorities have described it. Beijing says it has set up systems to monitor the outbreak. If you feel like you've heard this before, you have. From the same China, some 4 years back. They're making it sound like it's just the flu season. We do hope it's just that. Tama. But sadly, the pictures tell a different story. Take a look at this. Grabe, no? Lumog talaga, ang dami. This is believed to be from a hospital in China. We cannot verify these pictures, but several videos like this one are going viral. Clearly, there is more to the story. We do not wish to speculate and feed the fear, but here is what we know so far. This is not a new disease. Experts say that China is dealing with an outbreak of HMPV. That's the human metapneumovirus, HMPV. This virus has been around for at least 60 years. It is quite common and easy to catch. Pero kung isipin nyo, no, China na naman. Sa China na naman nagmula. At makikita nyo naman dito sa video, no, karamihan po ng tinamaan o talagang nasa ospital ngayon, matatanda at mga bata. Same as nung nakaraang pandemya. Ganyan na ganyan din po. Although sinasabi po niya dito, no, na 60 years ago pa po yung HMPV na yan. Pero nakakabahala po talaga. Kapag ayaw na po natin mangyari yun. Yun nangyari 5 years ago nung pandemya. Kaya sana po talaga ay hindi po lumala to na kumalat na naman po sa buong mundo. Dahil lalong-lalo na po tayo Pilipinas po, napakahirap po na bansa natin. Napakahirap po tayong makarecover. Sobrang bagal din po ng pagdating ng mga gamot sa atin kung meron mang gamot o vaccine yan. Kaya sana po huwag na po maulit dahil po halos hindi pa nga po talaga tayo nakaka-recover. 5 years ago pa lang po yun. Yung iba po ay ngayon pa lang po bumabawi sa kanilang mga hanap buhay. Ngayon pa lang po medyo nakaka-recover doon sa trauma.
nakaka-move on doon sa mga nawalan na mga mahal sa buhay. Ngayon pa lang po talaga nagsisimula na mag-heal ang lahat, no? Sana po wag po talagang kumalat to worldwide. So unlike the Wuhan virus, this time they seem to be dealing with a known disease, and yet there are reasons to be worried. The first reason is the scale of the outbreak. It is massive. Cases have been reported in multiple cities across China: Beijing, Tianjin, Hebei, Shaanxi, and Inner Mongolia. These 5 areas have reported the highest number of cases. Grabe, no? China talaga. Sa kanila mo nakakalat. Tapos, yun na nga, syempre may hindi maiwasan. Iba magta-travel. Hindi ma-detect kung mayroon na silang virus na yan. Hawa-hawa na po, no? Ibig sabihin po dito, no? Sinasabi niya rin po, napakadali po na makahawa yung HMPV na yan. Mas matindi pa po yan sa COVID kung makahawa. Ganun po siya kabilis. At kung isipin nyo, China na naman nga po galing. Hindi po natin alam kung mahirap po mag-speculate, pero hindi po natin alam kung anong ginagawa ng Chinese authority, kung ano ba yan, kung natural lang po ba yan, kung alam yun ano, hindi lang po pwedeng sabihin dito, pero mag-ingat na lang po talaga tayo, no? Comment down below po, no, sa mga subscriber ko po o viewers po na makakanood po nitong aking reaction video tungkol po dito. Kung nasa China naman po ba kayo, kung pakiconfirm naman po, pakicomment po kung talaga po bang may gantong nangyayari po ngayon dyan sa China. O maging sa Hong Kong po, no, kung meron pong ganito, para po malaman po talaga natin, para po maging alert po tayo lahat tayo mga Pilipino, no, dahil hindi po biro po talaga itong panibagong virus na naman po na nagmula sa China. But we don't know about the actual caseload. As usual, China has not shared any data, so we don't know how much worse it could become. The second reason to be worried is the nature of the patients. HMPV attacks the younger sections of the population, the children and adolescents. Sinasabi ko, di ba? Napansin ko lang kanina yun, ha? Nakita natin sa video, karamihan matatanda at mga bata. Di ba? Siyempre, lalo tayo may mga anak tayo, ayaw po natin. Kasi mahina po immune system nila na matatanda sa mga bata. Ganyan na ganyan din po yung nakaraang pandemya. Kaya sana po talaga mapigilan po itong pagkalat nito. They are the most vulnerable to contracting this virus, and a large number of patients right now are also children. Plus, treatment is also challenging because just like the Wuhan virus, the HMPV is a respiratory disease. There is no drug to treat it. There are no vaccines either, and the symptoms are similar. Yun lang, walang vaccine. Tipin nyo yan, paano kung tinamaan ka nga yan? Diba? Although sinasabi nga niya kanina na matagal na pong ano yan sa China dahil yun nga, 60 years ago pa raw po yung virus niya. Pero alarming po kasi talaga nakakabahala talaga yung ganyang dami ng dumog sa ospital nila. Diba? At yun nga, syempre lahat po talaga ng bansa ay magiging alerto dapat dyan dahil hindi na po talaga maganda nangyayari kasi mula sa China po na naman yan at kung kumalat yan, lahat po madadamay, lahat mahihirapan, lahat talaga mapeperwisyo. No, kaya sana po talaga wag pong walang kibo ang ating gobyerno at syempre po sana po magbigay po agad ng impormasyon ang China about dyan po sa HMPV virus na yan. Kung talaga po bang may outbreak po sa kanila o kung talaga po bang delikado po yan dahil po alam naman po talaga natin na mulat sa po na hindi po basta-basta nagbibigay ng impormasyon ang China. Hanggang sa yun na nga po nangyari 5 years ago, kumalat na. At hanggang ngayon po, mismong sa WHO ay hindi po talaga sila nagbibigay ng complete o detailed na informasyon kahit po nung nangyari 5 years ago ng pandemya. Ganun po talaga yung China. Hindi po natin alam bakit ganun po sila. Fever, cough, and shortness of breath. That's what HMPV patients have. Ganun na ganun. In No? severe cases, they can develop other complications like bronchitis or pneumonia. Nakakaano po yun, no? Nakakamatay po yung bronchitis po. Nakakamatay po yun. Lalo po yung pneumonia. Marami din po namatay sa ganyan. Kaya sana po, no? Wag na po talagang kumalat to. Wag pong maging kampante po unang-una po ang ating gobyerno. Dahil kanina ko po sinasabi, mahihirapan po talaga tayo. Kasi third world country po tayo. Mahirap po ang bansa natin. Umaasang hanap po tayo sa donasyong vaccine nung araw, di ba, nung 5 years ago. Kaya sana po talaga maging ano po tayo, maingat po lalo po ang ating gobyerno. So they may need intensive care, oxygen, or even a ventilator. Again, does this sound familiar to you? We all know what happens when hospitals are overwhelmed, when there are too many patients to treat and not enough resources, when oxygen supplies are about to run out, when patients cannot find beds for treatment. HMPV
is not the same as the Wuhan virus, but it can easily wreak havoc on the health system. Tama. China knows this too. In fact, its hospitals are already feeling the strain. Despite that, it refuses to come clean about the outbreak or its scale. It seems to have learned nothing from the last pandemic. Tama. It remains in a state of denial. Kasi ganyan nga yung China, no? In denial lagi sila, pero alam naman talaga nila na matindi yun, tulad yung nangyari nakaraan. Grabe yung impact nun eh. Marami tayong talagang dinanas na hindi dapat natin danasin. Kumbaga, lahat apektado eh. Lalong-lalo na rin po yung Amerika, number 1 din po tinamaan. Pati po yung Italy. Di ba? Kung alam niyo yung nangyari doon, halos, correct me if I'm wrong, kung sa Italy ngayon, yung umiyak na po yung kanilang presidente o prime minister nila, no? Nagmamakaawa na talaga ng humihingi ng tulong dahil talaga pong andami po, no? Na nalagas po sa kanilang mga citizen o kanilang mga mamamayan. Sana po huwag na po talaga mangyari to. Just look at this story. It came out 3 days back. The World Health Organization, or WHO, made an appeal to Beijing. It has asked China to come clean about the Wuhan virus pandemic. The WHO has sought data from Beijing. And how did Beijing respond? With a denial. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? In denial ang Beijing o yung China. Hindi ko alam, World Health Organization na yan, yung nagganon sa kanila. Pero talagang hindi sila, in denial sila, wala silang impormasyong ibinibigay talaga na concrete o complete na impormasyon kung bakit nagkaroon nga ng pandemya noong 2020. Tandaan nyo yan, yung ginawa na yan ng China. Ito nga sana, wag naman po sanang maulit. Dahil wala po talaga, ito sinabi nga po niya, no, wala pong vaccine yung HMPV na yan. Sobrang nakakatakot na po. Hindi po naman po sa masyado tayo nagpapanik, no, pero mahirap po talaga kapag huli na. Kapag nakapasok na po sa bansa natin yan, sabi nga po niya kanina, mas matindi pa siya, yung paghawak niya ay mas matindi pa sa COVID, mas madaling makahawa dahil yung HMPV at wala nga raw pong vaccine. Kaya sana po maghigpit na po sa bansa natin. At yun nga po, kanina ko pa sinasabi, no, sa mga subscriber ko po, sa mga viewers ko po na nandoon po sa China o nandoon po sa Hong Kong. Sana po mag-comment po kayo, paki-confirm po kung totoo po ito. At mag-iingat po kayo kung meron po talagang ganito dahil po alam ko po na kaya po kayo nandyan para po sa mga mahal nyo sa buhay para suportahan po ang kanilang pangangailangan. Yung sakripisyo nyo po sa sarili nyo para magtrabaho abroad. Pero mag-iingat po kayo kung may ganito po talagang nangyayari sa China. On the issue of COVID-19 traceability, China has always upheld the spirit of scientific openness and transparency as it actively supported participation in the global scientific traceability methods. At the same time, we firmly oppose any form of political manipulation. China's openness and transparency have exceeded expectations. Transparency raw eh. Ay nako, ayoko na lang mag-talk. Ayoko na lang magsalita pero alam naman po natin talaga kung ano po talagang ginagawa po nitong China, no. Pero ito po kasi pandaigdigan po na naman to kung mangyayari. 'Di ba? Sana wag naman at sana talagang kumbaga ma-contain ng China 'yan, no. Yung virus na naman nila na 'yan na kumakalat sa bansa nila kung totoo po 'yan. Kasi po wala pong totoong nakakaalam niyan kundi ang China. Talaga, no, sila po 'yan. Kung ganun na naman ang gagawin nila tulad ng nangyari 5 years ago, wala po tayong magagawa kung kakalat 'yan ay kasalanan na po talaga yan ng China. Kung totoong yan, talagang virus outbreak na naman po yan. Sana po maghipit po lahat ng ating pantalan, airport, lahat po ng ating immigration na mga galing po ng China, lalo-lalo na po yung mga Chinese citizen. Kasi po, dala na po tayo sa nangyari noong nakaraan. They say they have exceeded expectations. Does the WHO agree with that? In 2023, a WHO official was asked about this. He said, and I quote, China's lack of data disclosure is simply inexcusable. And this is a sharp shift in the stand of the World Health Organization. In the early days of the pandemic, they had praised China's response to the Wuhan virus. We all know what a disaster it turned out to be. The world cannot afford a repeat of the same mistake. Tama. It must remain vigilant about Yes. China's latest disease outbreak. Tama, kasi lahat buong mundo na apektuhan eh. Hindi po tayo pwede maging kampante. Totoo yung sinabi niya na yun. Lahat po tayo dapat maging vigilant, maging tayo,
skeptical tayo dyan, talagang wag po tayong kampante. Yun po yun eh. Ganun po dapat. Kailangan ngayon pa lang po kung nakakabalita po tayo ng ganyan, although hindi pa po talaga confirm na mula sa China kung talaga may ganyang virus outbreak sa kanila. Pero dapat po ang ating gobyerno ay hindi po maging kampante. Kailangan po ngayon pa lang po ay nag-iingat na po tayo. Naghihigpit na po talaga ang ating mga borders, ang ating mga airport. Dahil po talaga mahirap na po talaga na mangyari po ulit yan. Unang-una, kanina ko po rin sinasabi na wala po siyang vaccine. Mahirap po talaga at ang naapektuhan po ang mga bata at ang mga matatanda dyan po sa virus na yan. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan niyo po ating reaction video. Mag-iingat po tayong lahat. Sana po ay magsabi na po ng totoo ang China kung meron po talagang virus outbreak na naman sa kanilang bansa, yung HMPV na yan. At sana po hindi po kumalat yan kung totoo man yan at hindi po makarating sa ating bansa. Mag-iingat po lahat ng mga OFW na ating kababayan na kahit saan pa pong bansa, no, lalo-lalo na po dyan sa China. Sobrang mag-ingat po kayo dahil hindi po talaga basta-basta yung virus na yan kung sakaling totoo po man yan. Ingat po kayo lahat kung saan man kayo sa mundo. Maraming salamat. Till next time, God bless and peace out. Bye.